Sa umaga ngang iyon, bagaman tuluyan na ang sumikat ang araw, ay bahagyang kumulimlim sa nayon ng kulirat. Balot pa rin ng takot ng lugar, sa kabila na mas pinaigting ang seguridad ng lokal na pamahalaan. Ito'y para sa kaligtasan ng mga tao. Magdamag ang naging pagronda ng mga tanod at may mga iilan ding kapulisan ang nag-iikot-ikot. Napatingin pa sa kalangitan nitong si Aling Olivia paglabas ng bahay, dahil nga sa tila nagdadalamhati rin ito at nakikiramay sa naging biktima ng hinihinalang aswang kagabi lamang. Filomena, asan ka na ba? Bilisan mo na, baka maabutan pa tayo ng ulan. Tanong nitong si Aling Olivia sa kanyang kapatid. Gagawi sila sa pamilihan para mamili ng ilang mga pangangailangan. Naku ate, aabutan talaga tayo ng ulan kahit magmadali pa tayo. Tugon naman itong si Aling Filomena na nag-aayos pa rin ng mga dadalhin sa kanilang pamimili. Tinaanan muna nitong si Aling Olivia ang bakuran nila para tignan ng ilang mga halaman ng kanyang kapatid at para diligan ng mga ito. Nang mapansin niya ang kapitbahay na si Mang Seryo, napasuntok-suntok pa sa hangin at makailang ulit ding nag-push up na tila may pinaghahanda ang laban. Napangiti na lang itong si Aling Olivia at pabiro itong binati. Hoy Seryo, mukhang nag-healthy living ka na. Sa bagay tama yan para sa ating mga nagkakaedad na. Agad namang napatayo itong si Mang Seryo mula sa kanyang pagpupush up at mabilis na lumapit kay Aling Olivia. Nag-iensayo ko dahil alam mo ba, naghahanap ang munisipyo ng mga pwedeng maging tilimadon dito sa lugar natin. Malaki daw ang ibibigay ni Mayor sa makakapatay sa aswang na paggala-gala. Nagbabakasakali lang ako, baka yung perang pabuya ang magpapabago ng buhay ng pamilya ko. Nagulat naman itong si Aling Olivia sa nalamang iyon. Ano? Nasisiraan na ba si Mayor? Hindi niya alam ang ginagawa niya. Ilalagay niya lang sa panganib ang mga taga dito sa atin. Hindi niyo alam kung gaano kadelikado ang mga aswang. Pagpapatuloy pa itong si Aling Olivia. Ikaw naman Olivia sa hirap ng buhay ngayon, kahit paanong klaseng halimaw yan, alang-alang sa pera, papatusin pa rin yan ng mga taga dito sa atin. Maniwala ka. Doon ay hindi naman na nakatugon pa itong si Aling Olivia sa sinabi nitong si Mang Seryo. Pero naroon pa rin ang kanyang pag-aalala. Wala rin naman siyang magagawa at lalong hindi niya rin mapipigilan ang magiging desisyon ng kanyang mga kababayan sa kulirat. Napatango na lamang siya at ito naman ang dating ni Aling Filomena. Tara na ate, anito. At sakto naman ang daan ng tricycle na agad din naman nilang pinara. Habang nasa biyahe ay nabanggit ni Aling Olivia sa kanyang kapatid ang nabanggit din sa kanya ni Seryo, dahilan para mabalot din ito ng pag-aalala. Nasa ganung pagkakataon na pareho silang nag-aalala nang biglang tumunog ang cellphone nitong si Aling Olivia. Si Lena. Hello Lena, mabuti naman at napatawag ka na. Anong balita? Huwag na ho kayong mag-alala Aling Olivia. Papunta na po dyan ang kapatid kong si Yano. Makakatulong po siya sa inyo. Ay mabuti naman. Maraming salamat sa iyo Lena. Maraming salamat talaga. Basta, Aling Olivia,
Lagi nyo lang pong doblehin ang pag-iingat nyo. Muling wika nitong si Lena at agad na rin itong nagpaalam. Matapos ang usapan ay agad na rin nabanggit ni Aling Olivia kay Aling Filomena ang patungkol kay Yano. Dahilan para makaramdam din ito ng tuwa sa kanyang nalaman. Agad namang nagplano itong si Anton at Tonyo sa pagtungo sa kuta ng mga liblib na nalaman nitong si Tonyo. Ilang mga daligdigang araw ang nagnais na sumama sa kanila bilang dagdag puwersa. Pero pinigilan na nila ang mga ito dahil tiyak na malalagay lang sila sa panganib. Hindi na nagsayang ng oras ang dalawa at agad nilang tinungo ang lugar. Galit na galit naman ang mga natakasang liblib sa kuta ng mga ito. Ipinagtaka nila kung paanong nakatakas ang kanilang mga bihag, gayong may nagbabantay naman. Hanggang sa umamin na lamang ang ilan sa kanilang mga kasama na nalingat pala ang mga ito, kaya sila natakasan. Nagtalo-talo tuloy sila at nakaramdam ng pangamba dahil tiyak na mananagot sila kay Geronimo. Kaya naman naisip nilang lisanin ang kanilang kuta para agad ding hanapin ang mga nakatakas na mga daligdigang araw. Ang hindi nila alam, ang tatahakin nilang daan ay patungo naman sa daang tatahakin nitong sina Anton. Samantala, sa umaga ding iyon, habang nag-iikot sa kinalalagyang baryo itong sina Robert at Gibo at ang mga kasama nilang mga tilimadon, ipinagtaka nila ang biglang pagbabago ng kilos ng mga naninirahan sa lugar. Agad nagsarado ng mga kabahayan ng mga ito sa di nila malamang kadahilanan. Nagkatinginan tuloy sila. Nakakaramdam na sila ng gutom at sa tingin nila ay walang handang magpakain sa kanila. Hanggang sa mapansin nila ang paggalaw ng mga talahib sa di kalayuan. Inihanda nila ang kanilang mga sarili dahil sa tingin nila ay isa itong panganib. Nang biglang magsipaglitawan ang ilang mga kalalakihan at ito ay nawala ang kanilang pag-aalala. Ito kasi ang mga ilang kalalakihang naabutan nila sa lugar nang makarating sila dito. Mga daligdigang araw na tumangging sumapi sa puwersa ng mga liblib. Agad naman nilang nilapitan ng mga ito. Ipinagtaka kasi nila na bakit biglang nawala ang mga ito nung gabi at muling lumitaw ngayong umaga lamang. At nang tuluyan na silang makalapit sa mga ito, ay laking gulat nila nang bigla silang atakihin. At maya-maya lang ay lumitaw pa ang ibang mga kasama ng mga ito mula sa talahiban at ito'y mga liblib. Wala silang magawa kung hindi makapagpalitan ng pag-atake. Tumandusay ang isa nilang kasamang tilimadon at napansin nilang duguan agad ito. Napansin din nilang lalong dumadami ang bilang ng mga liblib kaysa sa kanila. Kaya naman naisipan nilang umatras at lisanin na ang lugar. Pero naabutan pa ang dalawang talimadon na kanilang kasama at napaslang pa ang mga ito. Tanging si Gibo lamang at Robert ang nakalayo sa lugar. Pero tuluyan silang sinusundan ng mga liblib. At nang mawala na nga sila sa baryo at tuluyan ng makalayo, ito't naglabasan na ang mga naninirahan sa lugar sa kani-kanilang mga bahay. Nag-aagaw buhay pa sa mga sandaling iyon ang isa sa mga tilimadon na naabutan ng mga liblib at nalaman nitong tinraidor pala sila ng mga naninirahan sa baryo. Lahat pala ng mga nakatira dito, maging ang mga kababaihan at ang mga kabataan, ay kabahagi na rin pala
ng mga liblib hanggang sa tuluyang bawian na rin ng buhay ang naghihingalong Tilemadon. Pansamantala namang huminto itong sina Robert at Kibo nang mapansin nilang nakalayo na sila sa lugar. Nakaramdam sila ng lungkot dahil sa sinapit ng kanilang mga kasama at agad din nilang napagtanto na kasabwat ang lahat ng mga nasa baryong pinanggalingan nila. Hindi na tuloy nila alam kung sino pa ba ang pwede nilang pagkatiwalaan sa lugar na baka nakuha na ng lahat ng mga liblib ang simpatsya ng karamihan. Naisip tuloy nila itong sina Totep dahil baka malagay din sa panganib ang mga ito katulad ng nangyari sa kanila. Kailangan malaman nila, Totep, ang lahat. Wika nitong si Robert na hinihingal pa sa mga sandaling iyon. Wala na silang sinayang na oras pa. Kaya naman agad nilang tinungo ang kasunod na baryo kung nasaan nga itong sina Totep. Tama nang isipin itong sina Robert at Kibo dahil nakaamban na rin ang panganib dito kala Totep. Sa mga sandaling iyon, pinagpaplanuhan na rin pala silang tapusin sa kinalalagyang baryo. Pero ang hindi alam ng mga liblib na nakapaligid sa kanila ay nararamdaman na rin pala sila nitong si Totep at alam nito ang kanilang kinalalagyan ay isang malaking banta sa kanilang kaligtasan at alam na rin iyon ng kaniyang mga kasama at palihim na rin nilang pinag-usapan at pinagkasunduan na susunod lang sila sa mga daloy ng pangyayari nang sa ganon ay hindi sila mahalata ng mga nakapaligid sa kanila. Kailangan nilang mailagay ang sarili sa panganib nang sa ganon ay magsilitawan pa ang iba pang mga liblib at ito ang tamang pagkakataon para tapusin ng mga ito. Ilang kababaihan pa ang nararamdaman nitong si Totep na nagpapapansin sa kanya na tila nang aakit at ang isa ay pinasok pa siya sa kanyang kubo. Dumiretso ito sa kanyang higaan at agad siyang tinapihan. Bahagya niya lang muna itong hinayaan para naman hindi ito makahalata na may alam na siya sa masamang plano ng mga ito sa kanila. Pero nang mapansin niyang naghuhubad na ito ng kasuotan ay doon niya na ito pinigilan. Teka, narito kami para sa isang mahalagang misyon at hindi sa kung ano paman. Wika nitong si Totep. Pero tila hindi ito pinakikinggan ng babae at pilit siyang hinahagkan nito. Nasa isang maliit na kubo kasi itong si Totep at nagpapanggap na nagpapahinga. Na gayon din ang ginagawa ng kanyang mga kasama, sina Tony at Delphine, maging itong si Nika. Pero maya-maya lang ay isang katok ang narinig nitong si Totep, si Nika, na ikinagulat ng babae at mabilis itong napabalikwas. Tumayo ito at lumapit sa pintuan para pagbuksan ng kumakatok. Ikaw pala, agad na wika ng babae kay Nika. At matapos ito ay dali-dali rin itong umalis at hindi man lang nagpaalam sa kanila. Agad ding pumasok sa kubo itong si Nika at naabutan niya itong si Totep na nakatayo sa mga sandaling iyon. Sino yun? Anong ginagawa niya dito? Magkasunod na tanong nitong si Nika. Aba, ewan ko. Bigla na lang pumasok eh. Talaga? Ikaw, Totep, baka naman ngayon mo pa naisip gumawa ng kalokohan. Nika, umayos ka nga. Wika nitong si Totep at mabilis din itong lumapit sa pintuan para bahagya itong isara. Nakatitiyak ako na napag-utusan lang siya para kunin ang loob ko. Kaya nga ng plano natin, kailangan wag silang makahalata na alam natin ang kanilang mga plano. Siguraduhin mo lang, Totep, is ayusin mo
Alam mong pinigilan ko yung nararamdaman ko sa'yo noon dahil malaki ang paggalang ko kay Siloa. Kaya wag na wag mo siyang lolokohin ha. Ngayon pa talaga, hindi ko gagawin yun, Nika. Tsaka hindi ako ganun. Kahit anong sitwasyon pa tayo, hindi ko magagawang lokohin si Siloa. Mariing wika nitong si Totep. Mabuti naman kung ganun. Tugon naman itong si Nika na bahagya nang napangiti sa mga sandaling iyon. Sa totoo, bagaman dati niyang minahal itong si Totep, ay natutunan na rin niya itong ituring na lamang na isang matalik na kaibigan at isang nakatatandang kapatid. Bakit nga pala nandito ka, Nika? Tanong naman itong si Totep. Nag-aalala ako, Totep. Baka malagay na tayo sa alanganin. Iba na yung mga tingin sa akin ng mga nakakasalubong ko. Kagabi, okay pa sila. Pero ngayon, bigla na silang nagbago ng pakikitungo. Sa tingin ko, malapit na nilang isagawa ang kanilang masamang pinabalak sa atin. Habang nasa ganong pag-uusap ang dalawa, ay bigla namang sumulpot itong si Tony at itong si Delphine. Tama si Nika, hindi tayo nakakasigurado kung makakaya nating tapatan ng dami ng mga liblib. Dumadami na sila, Totep. Wika naman itong si Tony. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman itong si Totep. Sumilip ka sa labas. Wika naman ni Delphine. At laking gulat nitong si Totep dahil biglang dumami ang mga kalalakihan sa lugar at may mga dumarating pa. Muli namang napatingin itong si Totep sa kanyang mga kasama. Bagaman nakahanda silang labanan ang kahit anong mga nilalang. Pero sa pagkakataong iyon ay alam talaga nilang malalagay sila sa alanganin. Dahil sa kabuuan ng baryo ay mga liblib lahat. Naisip na lamang nilang lisanin muna pansamantala ang lugar at bumalik na lamang sa pinanggalingang baryo na hindi nila alam na may masama ring palang nangyari. At dahil nga buo na ang kanilang desisyon, ay minabuti na lang lumabas na ng kubo. Pero laking gulat nila nang tumambad na sa kanila ang mga kalalakihan. Tatakas na ba kayo? Tanong ng isa sa mga ito. Huli na. At agad sumugod sa kanila ang mga kasama nito. Dahilan para muli silang bumalik sa loob ng kubo. Mabilis na nagpalit ng anyo itong si Totep at kanya-kanya namang labas ng mga sandata ang tatlong telemadon. Sumunod kayo sa akin, wika ni Totep at nilundag ang isang bahagi ng kubo kung saan ay nawasak ito. At iyon ang naging daan nila para makalabas. Agad nilang tinahak ang kasukalan, pero ito rin ang habol sa kanila ng napakaraming mga liblib. Nag-uusap-usap naman itong sina Jello, Lena, Vincent at Liway sa villa sa mga sandaling iyon. Alam na rin kasi nila kung anong sitwasyon meron sa Bohol at ang panganib dito. Ito'y dahil nga sa dami ng mas pinipiling pumanig sa kasamaan. Ang sabi sa akin ni Anton, ayaw na ayaw ng mga daligdigan sa Bohol ang katulad niyang isang tigmala, ang kilalanin bilang isang hari. Iyon ang mas lalong nagpapalala ng sitwasyon dahil sa tingin ng mga liblib ay hindi siya magtatagumpay. Nag-aalala ko para sa kaligtasan niya at sa ating mga kasama, pero naroon pa rin ang tiwala ko na malalampasan nila ang lahat. Wika nitong si Liway na nangingilid na ang luha sa mga sandaling iyon. Si Conrad at Jeronimo, sila ang matagal nang nababalitang pumapas lang ng mga telemadon sa gawing timog ng mga kapuluan. Simula't simula pa lamang ay gawain na talaga nila ito. Kahit sa pamunuan pa ni Jello, hindi talaga sila nagpapasakop at marami na silang napaniwala sa kanilang adikain. Wika naman itong si Lena. May tiwala ako sa magagawa ng ating mga kasama, lalo na kay Anton.
kung minamaliit siya ng mga daligdigan. Ito'y dahil hindi nila nakikilala ng lubusan ang iyong asawa, Liway. Pero ako, kilala ko siya. Malalaman niyo na lang ang lahat paglipas ng mga araw kung ano ang ibig kong sabihin. Ito naman ang buong pagtitiwalang wika itong si Jello dahil sa kanyang pagkakakilanlan kay Anton. Napangiti na lang itong si Vincent dahil tila alam niya na may inaasahan pa itong si Jello na mga pwedeng magawa nitong si Anton, na iyon ang hindi alam ng mga nilalang. Bahagi rin ng kanilang pag-uusap ang pwede namang maging sitwasyon nitong si Yano sa Kulirat. May nakarating sa kanilang balita na ilang angkan ng mga aswang gubat pala ang tumawid ng mga kapuluan at nangalat sa iba't ibang lalawigan sa timog para humanap ng mga bago nilang matitirhan. At isa nga dito ang Misamis. Pero sa kabila nun ay hindi pa rin naman sila nakatitiyak na ang lahi nga ng mga ito ang namiminsala sa Kulirat. Dahil nga sa hindi pa naman ito nakikita ni Yano, na ituro na rin kasi sa kanya ng kanyang ate Lena ang iba't ibang uri ng mga nilalang na naninirahan sa iba't ibang kapuluan at ang mga kakayahan at pwedeng magawa ng mga ito, kabutihan man o kasamaan, na iyon pa rin ang patuloy na pinag-aaralan nitong si Yano sa mga sandaling iyon habang siya ay nasa biyahe at nakahiga. Binabasa niya kasi ang ilang mga notes na kanyang naisulat sa mga naituro sa kanya ng kanyang ate Lena. Nang mabuklat niya ang pahina patungkol sa mga aswang gubat, hindi niya makakalimutan ng lahing ito ng mga aswang dahil sa madilim na idinulot ito sa kanyang buhay. Kaya naman nakakaramdam siya ng galit pag naaalala niya ang lahat, ang pagkamatay ng kanyang lolo Simeon. Yun din ang naipangako niya sa kanyang sarili noon pa, kahit nang bata pa lang siya, na darating ang panahon ay bibigyan niya ng katarungan at ipaghihiganti ang kanyang namayapang lolo gamit ng sarili niyang magagawa, at nasa tamang pagkakataon na nga siya para gawin ito dahil tama din ang hinala nitong sina Jello at Lena na mga aswang gubat nga ang namiminsala sa Kulirat. Napabangon itong si Yano sa kanyang pagkakahiga para magtungo sa gilid ng barko para tumanaw sa mga alon. Naiisip niya na kapalaran talaga ang nagdidikta para magkaroon ng pagbabago ang hinaharap, dahil sa mga sandaling iyon ay hindi na lang siya pangkaraniwang tao at nararamdaman niya yon sa kanyang sarili. Patuloy naman ng paghabol ng mga liblib dito kina Totep, pero biglang huminto itong si Totep na ikinagulat ng tatlo niyang kasama. Alam nila ang dahilan, kaya naman mabilis din nilang binunot ang kanilang mga sandata at tuluyang hinarap ang mga liblib. Sa iba't ibang direksyon nang gagaling ang mga ito at hindi na halos mabilang ang dami. 1 laban sa 5 ang eksena. Kaya naman halos nagpagulong-gulong itong sina Tony, Delphine at Pika, makaiwas lamang sa pag-atake sa kanila. Bagaman nagagawa pa rin naman nilang makaganti ng pag-atake, kung saan ay may mga humahandusay pang liblib na lalong ikinagagalit ng mga ito. Mabilis namang isa-isang pinatumban nitong si Totep ang lahat ng humaharang sa kanyang daan, at mabilis din niyang tinulungan ng kanyang mga kasama dahil nga sa sugatan na ang mga ito. Pero laking gulat nila nang ito pa ang bugso ng iba pang mga liblib na papalapit sa kanila, at doon ay tila hindi na nila alam kung ano pa ang gagawin para harapin ang mga ito. Pero 2 mabibilis na nilalang ang biglang sumulpot
at isa-isa ring inatake ang papalapit sa kanilang mga liblib. Si Anton pala at si Tonyo. At dahil sa nakitang iyon ay muling nabuhayan ng tatlong telemadon at itong si Totep. Pinagtulungan nila ang mga liblib at ipinagpatuloy rin nila ang pag-iwas sa pag-atake sa kanila. Ilang mga sandali pa ay tuluyang napabagsak ang lahat. Napaluhod na lang ang mga telemadon sa pagod at dahil na rin sa dami ng kanilang mga sugat, agad silang nilapitan nitong sina Anton at Tonyo para tulungan. Maya-maya lang ay ito rin ang biglang dating nitong sina Gibo at Robert at ikinatuwa ng mga ito na naabutan nilang buhay ang kanilang mga kasama. Naisip na lang nilang nagtagumpay ang mga ito sa masamang plano ng mga liblib na yun naman talaga ang nangyari. Mabuti naman at nagawi kayo dito, Anton. Kundi, baka naging dilig na sa lupa ang aming mga dugo. Wika nitong si Tony. Papunta talaga kami ni Tonyo sa isang kuta ng mga liblib. Pero nabasa ko yung message ni Totep sa akin. Kaya dali-dali kami nagtungo dito. Mabuti na lamang at umabot kami. Napatingin naman itong sina Tony, Delphine at Nika kay Totep at napangiti na lamang sila. Na kaya pala mas pinili nitong si Totep na harapin ng mga liblib ay dahil may inaasahan pala itong tulong na darating. Nagtawanan na lamang sila na kahit papaano ay buhay pa rin sila sa kabila ng dami ng kanilang mga pinsala. Nakilala ng mga telemadon itong si Tonyo na nagpabilib sa kanila dahil sa galing nito sa pakikipaglaban. Hindi sila makapaniwala na meron din palang malakas na panlibonang nagtatanggol sa kabutihan. At dahil nga sa mga natamong sugat ay minabuti nilang bumalik na lamang muna sa upuhan nang sa ganun ay magamot ang mga ito. At saka na lang nila ipagpapatuloy ang pagtungo sa sinasabing kuta ng mga liblib. Agad namang nakarating ang mga pangyayari sa magkapatid na Jeronimo at Conrad. Hindi sila makapaniwala na napakarami sa kanilang puwersa ang inubos ng grupo nitong si Totep at Anton. Kaya naman naiisip nila na hindi talaga basta-basta ang mga ito. Pero sa kabila nun ay naroon pa rin ang pangmamaliit ng dalawa sa magagawa ng humahad lang sa kanila, lalo na't kung sila ang makakaharap ng mga ito. Hinahamon talaga ako nitong si Anton. Huwag kang mag-alala dahil nalalapit na ang ating pagharap. Nalalapit na ang iyong katapusan. Isang mahinang tigmala. Maring wika nitong si Jeronimo. At ito rin ang tawa nitong si Conrad. Buo pa rin ang tiwala ng dalawa sa kanilang mga sarili. Ito'y dahil nalalapit na pala ang pagtatapos ng kapasan na lalong magdadagdag sa kanila ng malakas na kapangyarihan. At ito ang sasamantalahin nila para agawin kay Anton ang trono. Samantala, habang naguhugas ng plato itong si Aling Olivia, matapos nilang mananghalian, inagaw ang kanyang pandinig ng isang malakas na pananalita mula sa isang megaphone mula sa labas ng kanilang bahay. Muli ay nagbababala ang munisipyo na doblehin natin ang pag-iingat dahil sa patuloy na pamiminsala ng mga aswang. Bago po magdilim ay magsara na po kayo ng inyong mga tahanan at wag na pong lalabas. At ipinapaalala rin pala ni Mayor ang patungkol sa mga nag-iibig maging tilima doon sa ating lugar. Bukas po sa plaza sa bayan, doon kayo magtungo dahil naroon po ang registration sa mga gustong sumali. Muli, magandang araw po sa inyong lahat at mag-iingat po tayo. Napatingin na lamang ang magkapatid na Aling Olivia at Aling Filomena at ang mga anak nitong sina Dina at Ed. Ano po yung pinananawagan nila, Nay? Tanong nitong si Dina. Yung mga gustong maging Tilimad-on yun dito sa lugar natin. Alam mo, ang sabi sa akin ni Roger, 20 daw ang kinakailangan ng munisipyo na maaaring bumuo sa isang grupo.
para silang mga hunting sa aswang dito sa Kulirat. Sasahuran daw sila ng malaki at mas malaki rin syempre ang pabuya kung sino man sa kanila ang makakapatay sa aswang. Tugon naman itong si Ed. Nabigla naman itong si Aling Olivia at Aling Filomena sa nalamang iyon. Mukhang desperado na talaga si Mayor. Ay nako, sana naman ay hindi nila pagsisihan ang kanilang mga gagawin. Wika nitong si Aling Olivia at napakunot naman ng noo itong si Aling Filomena bilang pagsang-ayon. Yan, natapos na naman ang isang episode ng Aswang Hunters. Muli nagpapasalamat ako sa patuloy na sumusubaybay sa ating kwento. At pasensya na po at medyo natatagalan ang bawat episode. Ano ang pinaplano ng magkapatid na Hieronimo at Conrad? Ngayong nalaman nilang hindi rin basta-basta ang mga makakaharap nila sa pamumuno nitong si Anton. At ano naman kayang hahantungan ng kakaibang pakulo ng mayor ng Kulirat na maaring magdala ng panganib sa mga gustong lumahok dito. Abangan sa susunod na episode ng Aswang Hunters. Sa pag-abot kan banggi, ihihinghing kong no arin magkakasuway